We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Magandang umaga! Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Hatid namin ang mahalagang lokal na balita mula sa Luzon. Good morning, partner! Good morning sa iyo, partner, at good morning sa ating mga kapuso. November 1 kasi. November 1, 2023, Undas! Undas! And today is a very spectacular day. Naku partner, marami nang bumibisita sa mga sementeryo ngayong araw. Ay, mamaya bibigyan tayo ng guidance kung bakit natin ginugunita ang Undas. Oo. Kasama natin si Father Alan mamaya. Oo. Tapos explain niya kung ano yung difference ng All Souls Day at saka All Saints Day. All Souls naman bukas. Yes, bukas. November 2. Diba? Mamaya na yan. Narito na ang mga unang balita. Mga kapuso, araw ng Undas, kaya alamin natin ngayon ang sitwasyon sa Roman Catholic Cemetery sa Dagupan City. Nakatutok doon live si Russell Simorio. Russell, good morning! CJ, good morning at good morning sa ating mga kapuso. Pasado alas 8 na ng umaga at dagsa na nga itong mga dumadalaw sa sementeryo dito sa Roman Catholic Cemetery. Gayon din sa iba pang sementeryo dito sa lungsod ng Dagupan ngayong araw nga ng Undas. At agad na hinanap ng mga dumadalaw sa sementeryo ang nicho o puntod ng kanilang mga namayapang kaanak. Bukod sa pagtitirik ng kandila, pag-aalay ng pagkain, ay taimtim din silang nagdasal sa nicho ng kanilang mga namayapang kaanak para doon sa mga kaluluwa ng kanilang mga yumao. At kung makikita natin sa mga oras na ito ay talagang dagsa ito mga dumadalaw dito sa sementeryo. May mga police personnel mula sa Dagupan City Police Station na nasa entrada pa lang ng gate at sinisita itong mga pumapasok sa sementeryo, lalo't mahigpit na ipinagbabawal yung mga deadly weapon katulad ng matatalim at matutulis na bagay, mga nakalalasing na inumin, mga gamit pang sugal at syempre ganun din yung mga malalakas na sound system. Ipinagbabawal yan ng mga pulis. Kanina pagpasok natin, ang nadatnan nating sitwasyon dyan sa may Roman Catholic Cemetery ay yung ilang kaanak na nahirapan na hanapin yung nicho ng kanilang mga yumaong kaanak dahil natakpan na ito ng damo at yung iba ay natabunan na rin ng mga basura, pero agad nilang nilocate yan, inayos para kaaya-ayang tignan ngayong panahon nga ng Undas. May mga traffic rerouting scheme din na ipinatupad ang Public Order and Safety Office para sa mga magtutungo sa mga sementeryo. Kung manggagaling ka sa Tapuac o bahagi ng West Direction katulad ng Binbali, Lingayen at pupunta dito sa Dagupan City, bawal na pong pumasok sa may Burgos Street maging sa may Burgos Extension, papasok dito sa may Roman Catholic Cemetery maging sa may Independent Cemetery. Kung manggagaling ka naman ng New de Venecia Highway at gusto mong pumasok dito sa Roman Catholic Cemetery ay no entry na rin sa may Poblacion Oeste. Ito yung A.B. Fernandez Corner. Ito yung ipinatupad ng Public Order and Safety Office para maayos itong daloy ng mga sasakyan ngayong panahon nga ng Undas. At na-monitor natin kanina dahil panahon na ng Undas ay nagsitaasa na rin ang presyo ng bulaklak at kandila, pero nakamonitor dyan ang DTI. Yan muna ang latest mula dito sa Dagupan City. Balik sa CJ. Maraming salamat, Russell Simorio. Calasiao Public Cemetery dinagsa ng mga bumibisita sa kanilang mga yumao ngayong Undas. Nagbabalik Russell Simorio. Maagang dumalaw sa Calasiao Public Cemetery si Mang Arnold kasama ang kanyang pamilya. Nagtirik siya ng kandila at nagdasal sa nicho ng yumaong kapatid at magulang. Hindi na ako makipagsiksikan dahil maraming tao. May lugar sa sementeryo na tinatawag na tumba-tumba. Dito nagtitirik ng kandila ang mga dumadalaw na hindi na mahanap ang nicho ng yumaong kaanak. Dito na rin nagtirik ng kandila si Aling Monica na hindi na nakauwi sa Mindanao para sa Undas.
Kasi po wala naman silang dito nicho eh. Sa Mindanao lang naman ang nila hindi na ako nakakauwi. O kahit papano, naalala ko rin sila. Maagang nagtirik ng kandila sa puntod ng kanilang yumaong mahal sa buhay ang ilang residente sa Dilasag, Aurora. Pahirapan daw kasi ang masasakyan patungong sementeryo. Abala rin ang ilan sa paglilinis ng puntod, pagpipintura at pag-aayos ng nicho. Russell Simorio para sa Mornings with GMA Regional TV. Mga sira at napabayaang nicho, problema sa isang sementeryo sa Ilocos Sur. Tutukan sa ulat ni Claire Lacanilaw. Maaga nang pumunta sa sementeryo ang 42 anyos na si Derek Bautista upang dalawin ang kanyang yumaong mahal sa buhay sa simbahan na Basit Cemetery sa Vigan City. Binibisita at saka pinipinturahan yung mga puntod. May ilang nicho na sira na dahil sa kalumaan. May mga ilang puntod na ilang dekada na rin napabayaan. Pero nasa sa mga kamag-anak na lang nila kung gusto nilang iparenovate. Samantalang maaga nang pumesto ang mga emergency responders sa Lingsat Public Cemetery sa San Fernando City, La Union. Bagamat hindi pa ito dinadagsan ng mga bisita, naglagay na ng emergency booth ang BFP at Philippine Red Cross sa lugar upang masigurong mabilis ang kanilang pagresponde. Ma-ensure namin yung safety ng pagpunta ng mga bisita at saka bibisita sa mga puntod ng kanilang minamahal dito sa Lingsat. Claire Lacanilaw para sa Mornings with GMA Regional TV. Patok ngayong Halloween season ang isang ancestral manor sa Barangay Bikuran, Santa Rita, Pampanga. Ang mahigit 180 years old na bahay kinonvert bilang Halloween park. Nagsimula pa ang parke noong 2016. May mga nakasabit na tila bangkay sa puno, life-size na dementor, pumpkin, mga lapida at isang batang maligno. Meron ding horror maze, kaya i-ready ang sarili sa kanilang nakakatindig balahibong 7 to 15 minutes walk sa loob ng haunted house at Kamalig Trail. Bukas ang Halloween theme park mula alas 5 ng hapon hanggang alas 9 ng gabi, depende sa dami ng customers. Sa puntong ito, alamin natin ang sitwasyon sa Baguio City Public Cemetery ngayong undas. Mula pa rin sa Baguio City, naroon live si Jasmine Gabriel Galban. Jasmine. Good morning, Roan. Good morning, mga kapuso. Sa ngayon po ay tuloy-tuloy na yung pagdating ng mga kapuso natin na bibisita sa nicho ng kanilang mga yumaong mahal sa buhay dito sa Baguio City Public Cemetery. Actually, sa monitoring nga ng BCPO as early as 6 a.m. ay open na yung cemetery at as early as 6 a.m. ay marami ng mga kapuso natin yung pumapasok sa loob ng cemetery. Sa record ng BCPO, from 6 a.m. hanggang sa mga oras nga na ito ay nasa mahigit 1,000 na yung mga kapuso natin na nakapasok sa loob ng sementeryo. Very organized at systematic yung sitwasyon dito dahil dito pa lamang sa entrance ng sementeryo ay makikita na natin yung napakaraming mga pulis na nag-a-assist sa lahat ng mga pumapasok sa loob ng sementeryo at saka meron yung lane para sa mga babae, meaning dyan yung lane, yung gate na nasa kanang bahagi, dyan papasok yung mga female na mga kapuso natin, papasok ng sementeryo. At dito naman sa left na gate, small gate din actually, dyan naman papasok yung mga lalaki para makapasok nga sa loob ng sementeryo. Ngayon, yung may mga daladalang mga gamit, may mga dalang bag, isa-isa yan na chinecheck ng mga kapulisan natin dahil syempre marami nga yung mga pinagbabawal na dalhin sa ngayon like yung mga patalim, mga gambling paraphernalia. So talagang iniisa-isang chinecheck yan. Ngayon naman, Joanne, kapag lalabas na yung ating mga kapuso, wala ding problema dahil yung mismong gate sa gitna, yung malaking gate na yan ay naka-open yan. Diyan lamang dadaan yung mga kapuso natin na palabas naman ng sementeryo. Joanne, itong Baguio City Public Cemetery, ang pinakamalaking sementeryo sa lungsod ng Baguio and nasa more than 20,000 yung mga nicho na nakahimlay sa loob. Kaya naman kung iisipin natin kung 20,000 yung nicho sa loob ng sementeryo at mag-estimate lang tayo ng 3 o 4 na kaanak yung bibisita sa kada nakahimlay dyan. So, tentative ayon sa PNP nasa less than 100,000 yung expected na bibisita ngayong araw. And of course, Joanne, pagdating naman sa Nagilian Road, yung mismong road dito sa may public cemetery, as of now, wala tayong nakikitang build-up na mga sasakyan dahil may mga ipinapatupad na guidelines ang PNP, bawal mag-park
Sa mga roadside, may mga nakastandby na POSD para matiyak yung maayos na daloy ng traffic. So yan muna ang latest mula dito sa Baguio City Public Cemetery. Balik sa iyo, Joanna. Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. Sa iba pang balita, 27 anyos na lalaki patay matapos ma-hit and run sa Dagupan City. Nakatutok Russell Simorio. Patay ang 27 anyos na si Elmer Carino, residente ng Barangay Bunlag, Mangaldan, Pangasinan, matapos siyang ma-hit and run ng SUV habang sakay ng kanyang motorsiklo sa Perez Boulevard, Dagupan City. Pauwi na sana ang biktima galing sa trabaho nang mangyari ang aksidente. Lahat po ng mga kaibigan niya nagmamahal sa kanya, nabigla din po silang lahat. Kwento raw ng isang saksi sa kaanak, bumabalang umano saglit ang driver ng SUV para tignan ang gasgas ng sasakyan. Sumakay ulit at muling pinaharurot paalis. May hawak ng CCTV footage ang pulisya pero hindi pa ito isinasa publiko habang gumugulong ang investigasyon. Nasawi ang ginang na si Myra Calaunan matapos sumalpok ang sinasakyang garong sa isang SUV sa National Highway ng Barangay Matik-Matik, Santa Barbara, Pangasinan. Sugatan ng kanyang asawa at 7 taong gulang na anak na nasa pagamutan. Ayon sa pulisya, nag-overtake ang driver ng kotse sa sinusundang truck pero sakto naman ang dating ng garong, sakay ang mga biktima. Sinampahan na ng kaso ang driver ng SUV na wala pang pahayag. Russell Simorio para sa Mornings with GMA Regional TV. Ilang kandidato na nagtay sa nakuhang boto sa ilang lugar sa Hilaga at Gitnang Luzon idinaan sa draw lots at toss coin. Tutukan sa report. Atrasado ng proklamasyon sa mga nanalong kandidato matapos makapagtala ng tie o parehong bilang ng boto sa pinaglalabanang posisyon. Draw lots ang ipinatupad ng COMELEC para ma-break ang tie. Idinaan naman sa draw lots ang resulta ng eleksyon sa 7 barangay sa La Union matapos magtayang bilang ng boto ng ilang kandidato. Sa barangay San Guillermo, San Marcelino, Zambales, idinaan na lang sa toss coin ang pagpili sa bagong SK chairperson sa lugar matapos magtabla ang 2 kandidato. Ayon sa COMELEC Region 3, naging generally peaceful naman ang naganap na barangay at Sangguniang Kabataan Election 2023 sa Gitnang Luzon. Russell Simorio para sa Mornings with GMA Regional TV. Pag-ulan inaasahan ngayong umaga sa ilang bahagi ng Northern at Central Luzon. Narito ang report. Sa mga kapuso nating bibisita sa sementeryo ngayong araw, tiyak na marami kayong mahalagang gamit na dadalhin. Isa na riyan ang payong na dapat ay hindi nyo makalimutan dahil sa banta ng ulan. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, ilang bahagi ng Cagayan Valley Region, Cordillera at Central Luzon ang posibleng makaranas ng ulan ngayong umaga. Pagsapit ng hapon, uulanin na rin ang iba pang panig ng Northern at Central Luzon. Ayon sa Pag-asa, nagtutulong-tulong ngayon ang low pressure area at shear line sa pagdadala ng masamang panahon sa ilang bahagi ng bansa. Namataan ng LTA sa coastal waters ng Caramonan, Catanduanes. Nananatiling mababa ang tsansa nitong maging bagyo. Chris Zuniga para sa Mornings with GMA Regional TV. Mga kapuso, pag-uusapan natin ang tunay na diwa ng undas sa pagbabalik ng Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. A holy obligation. Ito ang marka ng undas sa ating mga Pilipino, lalo na sa mga Katoliko. Naging bahagi na ito ng ating paniniwala at tradisyon na sa paglipas ng taon ay malaki na ang pinagbago. At para pag-usapan ang mas malalim na kahulugan ng undas, makakasama natin si Father Alan Abuan, ang Director ng Institute of Faith Formation ng Lingayen, Dagupan Archdiocese. Good morning, Father, and welcome to Mornings with GMA Regional TV. Good morning, Joanne, at good morning po sa inyong lahat. Okay. Father, ano po ba ang kabuluhan ng All Saints Day?
Itong November 1 is All Saints Day. And then, yung November 2 is All Souls Day. No? So ito yung panggugunita nung sa tinatawag natin na Communion of the Saints. No? So ang yung All Saints Day ay ginugunita natin at nagdadasal tayo sa lahat ng mga banal na nandun na sa langit. So All Saints Day. Okay. Bukod dun sa, of course, yung makilala nating saints. Saints, yes. So we consider also our members of family na nawala na. Yes. Na nandun sa langit. Yes. Kaya nga, pag titignan nyo, para bang All Saints Day is November 1. Yes. All Souls Day is November 2. Pero kadalasan pupunta tayo sa sementeryo ng November 1. Okay. Para bang gusto natin na yung mga yumao natin ay santo. Yes. Oo. So pero ang dapat na pagpunta is the November 2 because that's the All Souls. Pero we go to the cemeteries November 1, pinapanalangin natin sila na these departed loved ones are already saints. Yes. Oo, And sila'y nasa langit na. Nasa langit na. Oo. Okay. So Father, this is a recent statement from Pope Francis. To be saints is not a privilege for the few, but a vocation for everyone. Paano po natin ito bibigyang kahulugan, Father? Kasi yun talaga yung we come from God, we go back to God. No? So babalik tayo sa Kanya. At paano tayo babalik sa Kanya? Makakabalik lang tayo sa Kanya pag tinutularan natin siya. Okay. And ano yung pagtulad sa Kanya? Siya ay banal. God is holy. So for us to go back to God, we also have to become holy. So mayroon tinatawag ang simbahan na universal call of holiness. So lahat tayo ay tinatawag ng Panginoon na maging banal. Okay. So it's not only a privilege of the few, Yes. pero para sa lahat. Okay. Oo. Kahit hindi ka man ma-recognize ng simbahang Katolika na santo, at least you're doing kindness and holiness. Yun yung goal natin. Yun yung goal natin na maging banal. So para bang this is the goal and if this is the goal, holiness, para bang may apat yan na sasakyan patungo doon sa kabanalan. Okay. So ano yung apat? Pagpapari, pagpapakasal, single blessedness, and then the religious life. Okay, so meron palang These are ways of life for you to become holy. Okay. So pagpapakabanal, at saka yung pagpapakabanal naman, hindi ibig sabihin nito na dasal ka lang ng dasal. Yung pagpapakabanal ay, example, you're a mother and you cook for your children. Okay. And when you cook for your children, you do it out of love. That is already being holy. Kasi God is love. When you put love in the things that you do, the ordinary things become extraordinary, and these are your ways to holiness. Pagpapakabanal. Father. Father, maiba naman tayo. Ano po yung pananaw natin o reaksyon natin, komento, na ginagawang katatakutan ang undas? Yeah. Yun yung kinokorek natin. Kasi, di ba, nauso yung nagsusot silang ng mga costumes, zombie, ng mga nakakatakot. It's supposed to be Halloween. It's supposed to be holy. Yes. So ang ginagawa ngayon ng simbahan, imbis na yung mga nakakatakot, tinuturuan yung mga bata ng Parade of Saints. Yes. So yung mga nagsusot ng mga costume, kumbaga, ng mga santo. No? So yun sana yung alisin. Kasi so we will not fear death. We fear death kasi you will be zombie looking. We fear death kasi ganun yung magiging itsura mo. Pero pag ang ituturo mo sa mga bata, santo, banal. So there is nothing to fear about death because it leads us to eternal life with God. So yun yung inaalis natin. Sana na maging kultura na talaga, alisin yung mga nakakatakot. Kasi it's about being a saint. At saka isa pa yun kasi para bang nakikikapagkaibigan ka sa mga evil spirits parang ina-identify mo na kung sino yung nakakatakot, di ba? Imbis na you identify with the saints. Yes, Imbis na sila yung tularan mo, yung i-costume mo, hindi, iba naman, iba yung nasa mentality ng iba Pero Father, meron ba activities ang church ngayong araw na pwedeng puntahan or tomorrow ng ating mga kababayan, especially long holiday? Yes. Ang isa is yun nga, doon sa may mga Parade of Saints na ginawa na. Tapos yung mga ibang mga activities like there are special masses for the souls of the dead. Tapos sa mga simbahan din, yung mga parish priest nagpupunta,
they're celebrating masses doon mismo sa mga sementeryo. Okay. Nako, maraming salamat po, Father, at ingat po kayo palagi. Thank you din, Joanne. Diyan lamang po kayo mga kapuso, magbabalik ang Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Matapos ang 4 na taon, naibalik na ang Manila-Tuguegarao-Manila flight sa Tuguegarao Airport sa Cagayan. Natigil ang flights noong 2019 dahil sa pagtama ng pandemya. Umaasa ang lokal na pamahalaan ng Cagayan na sisigla pa ang turismo at ekonomiya ng probinsya dahil sa pagbabalik ng flights. Araw-araw ang flights sa pamamagitan ng 180-seater Airbus ng Philippine Airlines. Papatak sa 9:05 a.m. ang Manila-Tuguegarao flight at 10:50 a.m. naman ang Tuguegarao-Manila flight. Posible raw na isakatuparan ng mga opisyal ang international flights sa susunod na taon. Karding ipaglalaban hanggang sa hukay ang pag-ibig kay Monique sa final week ng Maging Sino Ka Man. Tunghayan sa report. Sa nalalapit na episode finale ng Maging Sino Ka Man, lalong masusubok ng pagkakataon kung hanggang saan ang pagmamahal ni Karding kay Monique. Bukod sa patong-patong na banta sa kanyang buhay, totoo nga bang sangkot si Belinda na nanay ni Monique sa pagpatay sa kanyang kapatid? Sa gitna ng peligro at revelasyon, meron ba talagang happy ending ang pagmamahalan ni Karding at Monique o malilibing na rin ito sa hukay? Sundan sa Maging Sino Ka Man, 8 p.m. pagkatapos ng 24 oras. Grande ang naging entrance ni primetime action hero Ruru Madrid sa media conference ng upcoming full-action series na Black Rider. Dahil tungkol sa mga delivery riders ang serye, dumating si Ruru nang nakasakay sa motor na pinandar niya hanggang makarating sa stage. Bukod kay Ruru, dumalo rin sa media conference ang co-stars niyang sina Mateo Guidicelli, Yasi Pressman, Katrina Halili, John Lucas at marami pang iba. Aarangkada na ang Black Rider sa world premiere nito sa November 6, 8 p.m. sa GMA Telebabad. Mapapanood ang simulcast nito sa GMA at GTV. Gab De Luna para sa Mornings with GMA Regional TV. Parada ng mga kalansay ginanap sa Mexico. Samantala, mga asong naka-Halloween costume, agaw pansin sa Peru. At White House sa US may trick or treat para sa mga chikiting. Tunghayan sa Globalita. Sa Mexico, alive na alive ang Day of the Dead Festival sa kanilang taunang Skeleton Parade. Sa Towns Plaza, nagtipon-tipon ang mga naka-costume ng La Catrina. Bahagi ito ng pre-Hispanic tradition kung saan inaalala nila ang yumaong kaanak. Bukod sa fiesta, nag-aalay din sila ng dasal, bulaklak at prutas sa mga yumao. Sa Peru, nagtagisan sa best dress ang mga fur babies sa kanilang Dogoin Halloween celebration. Agaw pansin ang mga K9 na naka-Naruto, Chucky, Pirata, Corpse Bride at Superheroes. Sa palakasan ng palakpak napili ang nanalong aso na merong premyong dog food at Halloween treats. Hindi rin pinalagpas ng White House ang Halloween para sa trick or treat ng mga chikiting. Mismong sina US President Joe Biden at First Lady Dr. Jill Biden ang nag-host. Hallow Read ang tema ngayong taon dahil bukod sa treats, libro ang regalo nila sa mga bata. Chris Zuniga para sa Mornings with GMA Regional TV. Mga kapuso, gagawin naming mas inspiring ang inyong morning dahil oras na para sa ating hashtag Morning Feels. Pray as though everything depended on God. Work as though everything depended on you. By St. Augustine. Ano, partner? So, hindi dapat Happy Halloween, ha? Happy Halloween. Halloween. Yeah, sabi ni Father Alan. Mga puso, marami pa rin ang bibisita ngayong araw sa mga sementeryo. Yung mga paalala natin, partner, no? Yung mga magdala ng tubig, payong, kung sakali bota, baka may binaha. Huwag magdala ng supot na may nakalagay na stainless. Ano yun? Akala nila soft drinks.
pero alak pala. Inamoy. Tapos, inamoy, alak pala. pagpasok mo dun sa may entrance, susuray-suray ka pa. Nako. Pero partner, yung mga mga bibisita, mag-iwan pa rin kayo ng bantay sa bahay. Oo, tama. Diba? Atake yung mga kawatan. Ay, mabibiktima kayo ng mga kawatan. Huwag na lang sabay-sabay na pumunta. Kung hindi kayo makabisita, hintayin nyo na lang na sila ang bumisita sa inyo, yung mga mahal sa buhay. Mag-ingat po tayo mga kapuso ngayong undas. Mga kapuso, 54 days na lang! Pasko na! Maraming salamat mga kapuso sa pagtutok sa Mornings with GMA Regional TV. Samahan nyo kami mula Lunes hanggang Biyernes. Ako po si Joanne Punsoy. Maaaring mapanood ang ating episode sa www.gmaregionaltv.com at mag-subscribe sa official YouTube channel ng GMA Regional TV. Ako po si CJ Torida, buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.